Good morning guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Ang mainit nating pag-uusapan ngayong araw na ito ay patungkol po dito sa Tape Inc. na kung saan ay present ka po sila sa birthday ni Attorney Felipe Gozo and ka-legit Ricads. And isa to sa talagang pinag-uusapan ngayon sa social media. Lalo pat talagang sunod-sunod ka daw po ang kalbaryo na nangyayari ngayon sa Tape Inc. And talagang pati po GMA 7 ay kumbaga ay hinihintay ng mga netizens ang magiging desisyon dito sa Tape Inc. Kung kanila bang ipagpapatuloy na suportahan ang Tape Inc. At i-renew ang kanilang kontrata sa 2024 gayong wala nang Itbulaga sa kanila. And the same time ay parang gumulo daw ang mundo ng GMA7 because of Tape Inc. Kaya iniintay nila o nag-iintay ang netizens ng balita patungkol dito. Pero ito nga po ang latest, magkasama pa rin at dumalo ang mga executives ng Tape Inc. sa birthday ni Attorney Felipe Gozo na kung saan ay kanya ring in-announce ang kanyang pagre-retiro. Well, may edad na rin naman po siya, ka-legit Ricads. But before that, sa mga hindi pa po pala nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating balita na may kinalaman sa TVJ and Digit Ricads. And for today's video, eto na nga ka-OG. Simulan po natin ang ating pong balitaan. Unahin po natin itong patungkol sa post ni Mr. Peace na kung saan kaya daw pala marami pa rin daw sponsors ang fake bull ay nag-advance payment for 3 years ang mga advertisers for Itbulaga. Nakalagay daw po yun sa kontrata. So, may pasabi-sabi pa kayong tanggap na ng mga advertisers kung magpapalit kayo. Kaya pala ayaw magpalit talaga kasi ay nangangamoy refund. Yabang nyo pa sa commercial loads Paano yan? Wala na sa inyo ang titulo na sa tunay na may-ari na, gets mo? So, ayun na nga, kung ang Itbulaga ang nagpayaman sa kanila, ay ito rin daw po di umano ang magpapalubog sa kanila base po sa mga legit Ricads, lalo na ngayon na wala na sa kanila ang titulong Itbulaga. And kung totoo nga po to, no, so ano ba, saan ba nakapirma ng kontrata ang mga advertiser? Sa Itbulaga title or sa Tape Inc. mismo? Kasi kapag sa Tape Inc. po yan, kahit mawala po ang titulong Itbulaga ay patuloy ang mga advertisers sa kanila. Pero since kung sa Itbulaga mismo ay wala pong habol ang Tape Inc. dito. So, kung magpapalit po sila, talagang malaking kawalan po yun sa kanila, lalo na sa mga natitira po nilang mga advertisers. So, ito po yung talagang mainit din pinag-uusapan ng mga legit Ricads. Kasi, bakit daw until now ayaw pa nilang bitawan ang titulo? Nasa TVJ na ang trademark nito. Kung tutuusin, wala na daw silang pinanghahawakan na karapatan para po sa paggamit ng titulong Itbulaga. Ultimo IPO na rin ang nagsabi na mas kapani-paniwala ang mga statements ng TVJ, lalo na kung paano nila binuo ang titulong Itbulaga. Kapani-paniwala na sila ang may-ari, lalo pa TVJ ay nandun na since 1979, ang Tape Inc. 1981 dumating sa kanila. So malakas po ang laban ng TVJ sa Tape Inc. Kaya kahit papatagalin di umano ng Tape Inc. ang laban na ito, attorney lamang daw nila ang makikinabang. Samantala, pag-usapan naman po natin ngayon ang patungkol po dito sa latest update sa birthday ni Attorney Felipe Gozo na kung saan nakita rin po natin na ibang artista talagang dumalo. Nakita ko nga po si Alden Richards, pero sabi ko nga hindi po nakapagtataka dahil si Alden ay talaga naman po ka-legit Ricads na big star nila, kumbaga, and hindi binibitawan na ng GMA7 si Alden Richards. And then, isa po sa mga nakita natin, of course, na pumunta doon ay ang Tape Inc. So, ang executives po ng Tape Inc. ay meron pang pictures with Attorney Felipe Gozon. Kaya naman ang mga netizen ay pinuno po ng laughing emoji ang pictures nila sa social media.
Sabi po dito ka-OG, mga executives ng Tape Inc. dumalo sa kaarawan ng GMA Chairman and CEO Attorney Felipe Ella Gozon. So mukhang maganda pa rin ang relationships between them. Kahit ayon sa mga netizens, maraming nagsasabi na ginulo lamang daw ng Tape Inc. at ang GMA network. Nananahimik daw ang GMA na damay patuloy. At kung matatandaan nga po natin, kasama po ang GMA7 sa kinasuhan ng TVJ dahil sa pagpayag nila sa Tape Inc. Na i-replay ang mga episodes ng Itbulaga na kita po ang mukha ng TVJ without their permission. And ayon nga sa mga netizen ay talagang dapat lang may say din ang GMA7 dito sa Tape Inc. And dapat sinusupil nila ito. Samantala, sabi naman po dito, noon ang sabi ninyo matsusugi na ang Itbulaga nila Paulo Contis, ilang linggo lang, pero tumagal pa ng ilang buwan at tumaas pa ang ratings nila. Now, natalo sila sa franchise title. Eto kayo, nanggugulo pa kayo at nagpaparinig kung nanalo kayo. Hindi ba po pwedeng manahimik na lang? Nako, ay hindi po talaga ata maaari yun, yung manahimik na lamang. Dahil meron na pong damage Lalo na po sa damdamin, hindi lang po ng TVJ, pati po ng mga legit Dabray Kids. So hindi po yun basta-basta mawawala, lalo na't patuloy rin po sila Paulo Contis sa pagmamalaki na sila ang totoong Itbulaga, sa pagsusupalpal sa TVJ na ang kanilang titulo ay Itbulaga. Ito ay matapos pa na maipanalo ng TVJ ang trademark na Itbulaga. Okay lang nung mga nakaraan na isinisigaw nilang Itbulaga, sinasabi nilang Itbulaga kasi nasa kanila yung trademark, 'di ba, na Itbulaga sa APO. Pero ngayon na naipanalo na ng TVJ ang trademark, sila na po ang may karapatan, IPO na mismo ang nagsabi, dinaan na po sa legal na proseso ng TVJ. Tapos ang lakas pa rin ng loob nilang isigaw ang Itbulaga at sabihin na Itbulaga ang titulo nila or sila ang Itbulaga. Nakakapanggigil naman po talaga, lalo na sa mga fans. Hindi nga po ng TVJ hindi na po fans ng TVJ, fans mismo ng programa. Fans mismo ng Itbulaga itself. So kahit naman hindi po TVJ siguro ang may-ari niyan, kahit po ibang tao ang nakaisip niyan, umabot ng 44 years na patagal nila ng ganong katagal ka legit Dabray Kids, susuportahan pa rin ang legit Dabray Kids kasi fans mismo ng programa. And yun yung pinaglalaban ng legit Dabray Kids, ang mga legit and totoong may-ari ng titulong Itbulaga. Kasi ang Itbulaga ay hindi po matanggap ng mga tao na ang papalit po ay mga kagaya lamang ni Paulo Contis, na wala naman daw pong ambaga sa pagpapasikat at pagpapatagal ng titulong Itbulaga. At lalong higit dahil sila noon ay guest lamang dyan, naglalaro lang, tapos biglang sila na magiging poste ng Itbulaga, ay hindi po talaga katanggap-tanggap para po sa mga lehitimo na fans ng programa. Samantala, sabi naman po dito ni Sir Dominador Andres, magandang umaga sa iyo. Tama daw, sabi ni Ellen, Leban lang. Till you drop dead o plakda kayo. So, patungkol sa taping to, no, actually parehas both side, laban-laban lang. So sa taping, sige, bala kayo, lumaban kayo hanggat gusto ninyo, kahit napakarami nang nagsasabi na matatalo lamang din kayo. So, pera nyo naman yan, bahala kayo sa buhay nyo. And sa TVJ naman, laban lang. Ipaglaban ninyo ang inyong karapatan sa titulong Itbulaga at ipaglaban ninyo na talagang kayo ang totoong may-ari ng titulong Itbulaga at ipamukha ito sa Tape Inc. And ang mga tao naman ay susunod lamang kung nasaan kayo at susuportahan lamang sa bawat laban ninyo. Asahan ninyo, patuloy kaming nandito para suportahan kayo. Moral support ang aming maibibigay para sa inyo. So, nawa nga ka-legit Dabray Kids ay matapos na din ito para matigil na rin ang Tape Inc. sa paghabol sa titulong Itbulaga. So, panalo na po tayo sa IPO. Sana sunod po ay sa temporary injunction and sunod sa Korte Suprema.
So, yun lang po muna for today's video. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.